So, pag-usapan natin ang mga naggagandahan. So, sabi nga po, nagsiselos daw si madam sa magagandang babae. Oh, katabi pa naman niya, apakagandang babae. Oh, lahat naman ng mga babae siguro, sabi ko nga, baka gusto nilang maging first lady balang araw. So, dapat ang first lady, wala nang insecurity sa katawan, right? Ikaw ang pinaka-pinapangarap ng karamihang kababaihan. Hindi lang naman pangarap ng mga babae na, 'di ba, magkaroon ng forever, 'di ba? Jowang gwapo, mayaman, mabait, loyal. Marami ring kababaihan ang nangangarap na tingalain sa lipunan, 'di ba? So, isa sa mga kababaihang sa tingin ko ay tinitingala sa lipunan, na baka magselo si Ma'am Shi dito, sana hindi naman, ay si Heart Evangelista. Siyempre, ang ganda ni Heart, fashionista, ang kanyang asawa ay politiko, so baka eventually si Cheese Escudero maging, 'di ba, maging ano rin, maging malay niyo, swertihin, maging pangulo ng Pilipinas. The first lady rin si Heart. Oh, ang gaganda talaga ng lahat ng first lady except kay, wala akong sinabi. Pero speaking of Cheese Escudero, pumapalag si Cheese, si Senator Cheese. Oh. Parang gwapo si Senator Cheese dito, ha. Hindi siya mukhang masyondares dito. Malaking bagay po talaga yung nagkukulay ng hair, ha. Nakakabata, no? May kulay ang hair, tapos medyo makapal ang hair. So, nakakabata talaga. Kailangan ng mga politiko ng ganyan, eh, na, di ba, presentable. So, yeah, mukhang happy sa pag-ibig si Senator Cheese. At 'di ba, nagkaroon dati ng issue yung mga 'yan, eh. Na si Hart parang, 'di ba, balak na yatang tumira in France or something. Naghiwalay yata sila. Kumuha na yata ng condo si Hart somewhere, ganon, no? Pero nagkabalikan yata, mukhang natapos na ang may pwede nang kantahan ng muling ibalik. Salamat Kuya Rainier sa pakulay. Ang tamis ng pag-ibig. Parang ganun, may kantang ganun, eh. Pero aside from kapugian ni Senator Cheese, mukhang maganda yung kanyang mga disposition ngayon, or kung ano man, paninindigan if you may, no? Eto po, pumalag si Senator Cheese at maybe basahin natin to. Sabi kasi dito, Senator Cheese Escudero, sabi ng politics.com or Politico, called on the Customs Bureau to step up and start filing cases against traders linked to rice smuggling. So yung mga traders na yon, sila rin yung mga smuggler, sabi ko na, eh. Saying the campaign against the rice cartel should not stop at warehouse raids. Ganda ng ano, 'di ba, ng banat ni Senator Cheese. Magpakulong kayo. Yun lang naman yun, eh. Magpakulong kayo. Hindi yung raid lang kayo ng raid. Sino binabatikos niya dito? Hindi lang customs. Si Tamba, right? Si Tamba. Kasi si Tamba may ni-raid, eh. So, ano nangyari doon sa ni-raid? Okay, nakumpiska niyo yung mga tinagong bigas. Meron yung kalahating bilyong piso ang halaga ng bigas. Ganun karami. Wala tayong narinig na may pinakulong. Okay, nakuha nila yung bigas, pinamigay nila sa taong bayan o idadalhin sa kadiwa para maibenta ng mas mura. Pero pananabutahe sa ekonomiya natin, or sa economy natin, itong pagho-hoard, pagtatago, pag-iimbak. Yung mga nakaimbak na bigas, most probably yan yung mga smuggled rin, 'di ba? At bakit iniimbak? Inaantay mo nang magmahal. Dapat konti muna ang mabibiling bigas para tumaas ang presyo. And then pag tumaas ang presyo, sa kanila benta para yung, 'di ba, tubong lugaw. Wala pa tayong naririnig na naipakulong si Tamba or Customs, Bureau of Customs. Wa pa. So dapat nga daw huwag matapos sa mga pangre-raid ng warehouse ang pagpigil sa mga kartel na yan. Kasi makakahanap sila ng way para maitago ang bigas, right? Kung alam na ng karamihan na yun, doon sila nag-iimbak ng bigas sa mga bode-bodegang yon, baka mamaya sa underground na mag-imbak ng bigas ang mga yan, sa ilalim na ng lupa, or maybe hindi mo na padaungin ang barko na may daladalang bigas galing sa ibang sa ibang bansa. Maraming paraan para maiwasan na ma-raid, o kaya naman magsuhol, palakasan. Nangyayari yan, di ba? Huwag mong radio, magkano ba kailangan mo para huwag mong abalahin yung aking warehouse? At saka para hindi rin ako mapahiya. Baka may lagay-lagay thingy. Maraming paraan ang mga lukulukong sindikato
na mga smugglers at traders. So hindi dapat natatapos dyan. At anong klaseng gobyerno meron tayo na husto lang sa pangre-raid? Okay, eto nga po, ang dami nagpapasalamat, yung mga nakumpiskang bigas pinamigay. Ayan. Alalahanin nyo ang sabi ni Papshi nung SONA, June 30, July 30, 1 year na. Ay, 1 year, 1 month, right? Ay, July 24 yata, July 24 yung kanyang SONA. Itong nakaraan lang. August 24, first month. September 24, second month na. 4 na araw na lang, 2 buwan na yung pangako niya na bilang na ang mga oras ng mga smugglers and hoarders. Bilang na, nagbibilang kami ngayon namamali na kami sa number. Pag sinabi mong bilang ng mga araw, pinakamatagal na dyan 1 buwan. 2 months na, Papshi. O husto ka sa pamumudmud. Ikaw pa ang nagkapogi, si Papshi pa ang nagkapogi points. Right? Siya pa ang pinasalamatan ng taong bayan sa pananabutahin ng mga hoarders na ito. Kasi syempre, ayan, pinamimigay nga niya yung mga bigas. Feeling ko nga may binigay pang sasakyan, may malaking susi. Mahilig talaga si Papshi sa mga ganyan, sa mga ceremony, sa mga dramatization, sa mga kakornihan na ayaw ni Tatay Digong. You think yung hawak-hawak niyang susi doon? Open natin. You think yung hawak-hawak niyang susi, ganyang kalaki yung susing gagamitin sa sasakyan? Siyempre parang ceremonial kineme lang to. Kadiwa Finance Kembot Latik Program Kinembot Latik. So baka Kadiwa on Wheels, so baka susi ng sasakyan. So nag-donate si Papshi ng sasakyan sa Zamboanga. Right? Mga gantong dramatization, yung kapag kami mga nanalo sa mga pa-contest, ang kanilang cheque ay dambuhalang cheque, hindi naman. Parang for picture taking lang yun, di ba? Ayaw ni Tatay Digong noon. Ayaw niya ng mga kakornihang ganyan, mga papogi-pogi na ganyan na picture taking. Si Papshi naman is enjoying this. Pokemon. Yung mga gantong kakornihan tingi. Kaya kababatikusin ni Senator Cheese, Papshi. Hindi lang ikaw, lahat kayong nakaupo ngayon na dapat ay gumagawa ng way para mapigil na. You think titigil ang mga hoarders at mga smugglers sa pag-angkat ng bigas or pag-iimbak ng bigas? Bibili abroad, nakakalusot sa customs, illegal, to smuggling. Tapos itatago nila, hoarding. You think titigil ang mga yan? Kapag ang parusa ay mag-iimbak kayo, raid namin yan, tapos bibigay namin sa taong bayan. No, hindi matatakot ang mga yan. Mayayamot lang ang mga yan. Papshi, ang dami ng yamot sa'yo, ha? Baka karibal sa negosyo, sabi nga ng iba. Sa pangunguna ni Pangulong ipinamahagi ng pamahalaan ang mga nasamsam na bigas ng Bureau of Customs sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa Barangay Masao, Tungawan, Zamboanga, Sibugay at Barangay San Roque, Zamboanga City. Si Papshi tuwang-tuwa doon sa pinakasulok na picture. Happy, daming picture, bongga, pogi points. Bagets si Papshi, nagkukulay na rin kasi ng hair yan. Si Papshi mga 60 anyos na rin yan, di ba? Sabi pa nga dito, good job nga pala sa mga hoarders, ha? Walang pakundangan kahit madaming Pilipino ang nagugutom. So, galit sa hoarders. Good job nga pala sa mga hoarders. Good job daw, okay. Sige, mag-hoard kayo, magtago kayo, mag-imbak kayo. Ang inyong iimbak, ipamimigay naman ni Papshi sa taong bayan. So, pogi points kay Papshi, sayang-saya yung mga tao, di ba? Papshi, masasaya ang tao kung makikinig ka kay Senator Cheese. Mukhang si Senator Cheese ay mas alam pa ang dapat gawin para matigil na yung mga sindikato ng mga agricultural goods natin, agricultural products, katulad ng bigas, asukal, sibuyas. Alam nyo ba ang patatas ngayon ang mahal na rin? Nung nakaraan kamatis at bawang, ngayon patatas mahal na rin, mga ate at kuya. Pamahal ng pamahal. So ibig sabihin meron pa rin mga sindikato. Okay, nahuli mo yung mga sindikato at hoarder ng bigas. Ay yung sindikato at hoarder ng patatas, yung sindikato at hoarder ng sibuyas, lahat na ng produkto, pati yung mga karne, right? Ini-smuggle din yan, hino-hoard rin, may mga cold storage facilities.
Nahuhuli na nga po, may mga nakaraang taon pa, may nahuling mga nakaimbak na mga karne. You think, kakain ba kayo ng karne na na hindi dumaan sa customs? Baka mamaya may sakit yung say baboy or manok, 'di ba? Ng mga farm ng ibang bansa. Kakain kayo. Tsaka baka mamaya ang tagal-tagal na nun sa cold storage, so hindi na preska, hindi na fresh. Walang napaparusahan. So kapag nakahuli si Papshi ng mga smuggled karne, ipamimigay rin nila. Wala silang balak manghuli. Ay, lintik, sabi, mainit sa mata ngayon ang bigas. Ay, ano kaya ang susunod nating i-hoard? Sabi naman ng mga loko-lokong sindikato. Siya, mag-smuggle naman tayo ng mga cellphone, ganun. Baka pwede tayo mag-smuggle ng mais. Yes. Mainit ngayon ang bigas eh. Diba naman? So, hindi daw dapat tatatapos sa mga pa-raid-raid lang, Papshi. Tapos, kapag kami na-raid kayo, pamimigay nyo sa tao, kayo pa ang bida. Habulin nyo ang mga sindikato, magpakulong kayo. Kayo na magsabi mga ate at kuya, sino ang mas may tamang opinion para matapos ang ating problema sa mga sindikato? Si Papshi o si Cheese? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.